Nadawit si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde sa kontrobersya kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects matapos banggitin ang kanyang pangalan sa isang affidavit ng mga kontraktor na sina Sara at Carly Diskaya. Ayon sa mag-asawa, may ilang mambabatas at opisyal ng DPWH ang nakatanggap ng kickbacks mula sa pondo ng mga proyekto. Lumabas din sa mga ulat na minsan nilang nakaudapang palad si Arjo, ngunit iginiit ng kongresista na yun ay simpleng high-hello lamang at walang kinalaman sa anumang proyekto o usaping pinansyal. Mariing itinanggi ni Arjo ang lahat ng paratang at sinabi niyang hindi niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling pakinabang. Nagpahayag din siya ng kahandaang dumaan sa proseso para linisin ang pangalan. Suportado siya ng kanyang asawa na si Maine Mendoza na nagsabing unfair ang mga paratang at pinanindigan na walang basihan ang mga akusasyon laban kay Arjo. Samantala, kumalat sa social media ang maling balita na pinakulong ni Maine si Arjo dahil sa issue ng flood control. Ito ay peking balita o chismis lamang dahil walang kapangyarihan si Maine na magpakulong at walang opisyal na ulat o dokumento na nagsasabing inaresto o ikinulong si Arjo. Sa katunayan, patuloy pa rin siyang nanunungkulan bilang kongresista habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Senado at iba pang ahensya. Naghalo ang reaksyon ng publiko matapos kumalat ang balita. May mga netizens na nagpahayag ng pagkadismaya at galit. Iginiit na kung mapatunayang totoo ang aligasyon ay dapat managot si Arjo at ang mga sangkot na opisyal. Mailan din nagduda sa kredibilidad ng affidavit ng mga kontraktor at naniniwala bahagi ito ng politikal na namumulitika. Samantala, maraming taga-suporta ni Arjo at Maine ang nagpakita ng suporta sa mag-asawa. Sinabing kilala nila ang dalawa bilang tapat at hindi magagawang sangkot sa katiwalian. Sa social media, kumalat ang mga hashtag ng suporta kay Arjo at Maine kasabay ng mga panawagan para sa patas ng investigasyon at huwag agad silang husgahan. Dagdag pa rito, may ilang residente ng Quezon City na nagpahayag ng pangamba na maapektuhan ang mga nakabinbing flood control projects sa kanilang distrito. May ilan din nagsabing mahalaga pa rin na matuloy ang mga proyektong laban sa baha, ngunit dapat tiyakin ng pamahalaan na ito ay malinis at walang bahid na katiwalian. Sa kasalukuyan, nananatiling aligasyon pa lamang ang usapin. Wala pang final na desisyon mula sa korte at inaabangan ng politiko ang magiging resulta ng investigasyon ng Senado at iba pang ahensya.